Ayan po at sa pagkakataong ito ay napakahalaga po itong ating tatalakayin. Kaya po stay po kayo at panoorin nyo lang po ng buo ang video ito para po malaman nyo kung gaano kahalaga itong ating tatalakayin ngayon. Pero bago po yan, ay siyempre nais ko munang ipaabot ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana manawari ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, mailayo kayo sa lahat ng uri ng sakit, mailayo kayo sa lahat ng mabibigat na problema sa buhay, bagkus ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan, at bago po yung sinasabi kong tatalakayin kong mahalaga, gusto ko lang pong ipakita sa inyo na ito pong mga vlogger ng Bangag na bayaran, mga bayaran po ito na vlogger ni Bangag, aba ay kwan po isa po rito ngayon ay nag-uumiyak na dahil matapos niyang sabihing kulto ang Iglesia ni Cristo. Dalawang araw lang po lumipas yung pagsasabi niyang kulto ang Iglesia ni Cristo at itong KOGC, ayun, nangyayari na sa kanya na talagang basag-basag yung kanya, yung bunganga niya. Pero gusto ko pong linawin hindi po Iglesia ni Cristo ang bumasag ng kanyang bunganga. At hindi rin po mga taga-KOGC ang bumasag sa kanyang bunganga. Sigurado po ako ang bumasag sa kanyang mukha ay demonyong kagaya niya. Kasi unang-una ay hindi po gagawin ng makadiyos yan or Diyos na basagin ang mukha nito dahil iisa lang po ang gumagawa niyan, demonyo lang po na kagaya nila. Sila pong mga demonyo ay nagbabasagan ng mukha. At ito na nga po, ito nag-uumiyak po itong si Kwan na ito. Kilala niyo po ito. Ito po si Mima Alicia ng Ngiwi. Ngiwi po ito. Ngiwi na nga, binasag pa yung bunganga niya, lalong nangiwi. Ayan. At para po wala kayong masabi sa akin, ipapakita po natin ang ebidensya na talagang kinarma. Ay mo yung pagkatapos na sabihin na KOGC at saka Iglesia ni Cristo daw ay kulto. Ito, ngiwi na nga, lalo pang nangiwi. Paano ba ito? Sige, hawakan ko lang para makita nyo. Yan, ganyan lang. Yan, o yan o. Sige. Nakakasanan, munti ka na akong mahulog sa second floor. Tapos sinasakal niya ako. Sinira yung iPhone 13 ko. Tapos hindi naman siya yung nagpaayos nun. Ang dami kong traumatic experience kaya dati gusto ko diba doon sa probinsya. Dati gusto ko doon kasi mas peaceful yung life ko. Yan. So hindi na po natin patatagalin dahil po baka ma-strike tayo. Yan po si Mima Alicia. Pinakita ko lang po yan sa inyo dahil yan po yung vlogger. Isa po sa vlogger ni Bangag ito na nakarma. Marami pa po yan. Narinig nyo naman na tinalian daw sa saliig, hinila-hila na parang aso, sinakal, at saka talagang binasag yung uso niya. Kaya po ngiwi na Saka busalsal po talaga yung bunganga niya. So, ang bilis na karma, At isa rin po, nakita ko rin po sa vlog ni Chris Olo na pinagtatanggol po nito. Kaya lahat po ito, tingnan nyo. Pansinin po ninyo itsura niyan. Wala po kayong makikitang vlogger ni Marcos na maganda or gwapo. Tingnan nyo si Chris Olo. Hindi lamang po malaki ang ulo ni Chris Olo. Yung Chris Olo, pati po yung bayag niyan. Nakinarma na rin po. Imaginin mo, inuto-uto niya mga OFW na padalhan siya ng laptop. Yun namang tanga na OFW, nagpadala nga ng laptop ang tanga. So, yun ang merisi sa inyo na hindi kayo
na nakikinig sa mga nangyayari, hindi kayo nagiging alerto sa mga nangyayari sa mga scammer kagaya nitong Chris Olo na ito. Ayan. At ito po yung mga ito po yung mga itong Mima Alicia. Kinampihan din po siya ni Mike Abe. Tingnan, isa na naman bangag vlogger yan si Mike Abe na yan, di ba? Tingnan nyo naman. Anong sinasabi ko? Walang maganda, walang gwapo sa mga vlogger ni Bangag. Mima Alicia, ngiwi. Yung si Chris Olo, hindi lamang yung ulo niya malaki, pati bayag niya, kasing laki na ng ulo niya. O si Mike Abe, anong malaki sa kanya? Yung ilong niya. Tingnan nyo, pansinin ninyo. Sino pa? Sige nga, magturo nga kayo. Nung vlogger ng Bangag na may itsura, wala po. Talagang lahat po yan mga kanyan. Ang papangit, palibasa kay mga yan, ay mga singhot. Yan po yung totoo dyan. Ngayon, ito po ang, kan po kayo ha, stay lang po kayo dyan dahil ito pong kasunod na topic natin. Ito, dito nyo ngayon na, ito po yung sinasabi kong mahalagang pag-usapan. At baka sa pagkakataong ito, baka malamang natin ay tatanggapin na nila yung hamon ko. Ano? Mamaya po yan. Ayan. So, ayan. At kita nyo naman na nag-iiyak na itong si Mima Alicia na talaga namang kwanto. Pero nung nakilala ko yun, yes, nung una, aminado ko na okay yung relationship, nagtitiktok pa nga kami, pero habang tumatagal, mas nagiging toxic hanggang sa, ito na, ayoko na umuwi dun sa amin kasi natatakot ako na baka lahat ng lalaki doon kasama ganun. Ang iniiyak po nito, sa totoo lang po, ayaw lang po niya maidiretso, pero mayroon pong nakapagsabi, tumawag po sa akin, ang iniiyak po nito ay hindi doon sa pagkakabasag ng kanyang bunganga dahil talaga sinuntok-suntok daw yan. Binasag daw talaga ang bunganga niya, kaya lalong nangiwi, no? Pero ang totoong kinalulungkot siya yung nawalan siya ng kayo po ang sumagot. Di ba? Kasi ang tagal-tagal na po itong nangarap na magkaroon ng ganyan. Itong ganyan. Tapos nung nagkaroon siya ng ganon, ayun. At yumabang itong Mima Alicia, binawi yung ganyan na pinagkaloob sa kanya. Binawi ng Diyos. Pagkatapos niyang sabihin kulto raw ang Iglesia ni Cristo. At saka itong KOJC. Binawi ng Diyos yung kanyang ito. Yung ganyan. Ay makwan pa yan. Tirik na tirik daw yun. Kaya hinayang na hinayang siya na ngayon ay nawala na siya ng ganyan. Ano ngayong ganyan? Uten. Ay, Mima Alicia. Karmaday. Yan ang sinasabi ko. Karmaday. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kaya, alam mo ang gawin mo, Day? Di ba alam nyo naman yan kung anong bunganga niyan? Kahit nangiwi yan, pag nakapagsalita yan, kay Sara Duterte at saka dito kay President Duterte, ngayon, dinamay niya Iglesia ni Cristo at saka kay OGC. Ngayon, nangyari sa kanya na kinarma ng mas maaga, nawalan pa siya ng ganyan. Uten. Nawala ng ganyan. Kaya deserve mo yan, Mima Alicia. Kasi, yung bunganga mo, masyado nang makanyan para immoral na. Dapat, ang sinasabi mong kulto,
itong mga Katoliko na kagaya mo. Kasi itong mga Katoliko na ito, nandyan na yung adik na pare, nandyan na rin yung manyakis. Kasama ka na doon. Kayo ang mga kulto. Iglesia ni Cristo, wag mong sasabihin kulto ang Iglesia ni Cristo. Dahil ako, sabi ko nga, bagamat wala na ako dyan sa Iglesia ni Cristo, ay ako ang makakapagpatunay kung ano yung Iglesia ni Cristo dahil galing ako dyan. Kaya huwag ka magsasalita ng ganyan kung wala kang alam. Okay? Ganon din sa KOGC. Hindi kulto ang KOGC. Yan ang sinasabi ko. Kaya karma. Ang inabot mo, nagkangiwi-ngiwi ng bunganga mo, kabubugbog ng boyfriend mo. Matagal ka nang binubugbog, matagal na palang binubugbog ito dahil nga ayaw lang niya mawalan ng ganyan, ayan ganyan. Ayaw lang niya mawalan, pinagtitiyagaan niya. Ngayon, basag-basag po ang mukha niyan. Ito, iba dating ngiwi na yan. Pareha siya ng congressman na ngiwi. Yung sisindan niya. Saka yung pangulo ninyong ngiwi. Pare-parehas yan. Basta lahat ng mga vlogger ng bangag, ngiwi. Sino pa? Magturo kayo. Kung sino ang gwapo na vlogger ng ngiwi. O vlogger ni bangag. Wala. Sabi nga ni Tore, di ba? Wala pa raw siya nakikitang singhotero na maganda at gwapo. Ayun tuloy. Kaya, yun ang naging dahilan kung bakit tinanggal siya ni bangag. Di ba? So, sige. Dito na po tayo sa sinasabi ko napaka-importanteng topic. Masasabi ko po importante dahil ito po ay mayroong parehong napaka-importante at malamang o baka pumayag dito makipag-negotiate ang bangag government sa akin mismo. Okay? Okay, ngayon po ay share na po itong video ito or either personal nyo na pong ipadala sa lahat ng kinauukulan. Pagkakataon na po natin na malay natin, kumagat sila dito, ay di mas maganda. Dahil ang magbibinipisyo nito lahat ng mga nagmamahal kay President Duterte. Okay. So, para po sa gobyernong bangag, problemado sila kung paano nila mapauwi dito si Saldico. Diba? Kita nyo? Hindi na sila magkaintindihan. May sabihing Spain. May sasabihin sa Netherlands. Kung ano-ano mga sinasabi, Singapore at kung ano-ano pa na nandoon si Saldico. Ngayon may bago. Nasa Portugal naman daw ngayon. So, ibig sabihin, hindi nila alam kung ano pa ang gagawin nila. Itong bangag administration. Okay, simple lang yan. May deal ako sa inyo. Kaya nga po mga kababayan, i-forward nyo na po itong video ito. Or isend nyo na sa kinaukulan. Kasi ang deal na gagawin ko rito sa gobyernong ito, pagka nagtapos tayo at nagkasundo tayo sa deal, 2 days lang, sisiguraduhin ko sa inyo, uuwi dito si Saldico. 2 days lang. Halimbawa ngayon, nagkasundo tayo. Pero yung dating naririnig niyong pustahan na pira, hindi na po pira ngayon ang hihingin kong kondisyon. Mamaya po malalaman ninyo. Ngayon, ito lamang masasabi ko. Dahil sa problemado na kayo, at dahil nga sa mga apektado na kayo dahil doon sa mga isinisawalat ni Saldico na hindi kayo makapagkakatulog na,
Yan, si Sandro at saka, di ba, ito si Bongbong Marcos. Nagsabi na willing sila magpa-imbestiga ng ICI. Sino ba yung ICI? Kanila rin po yan. Sila nga nagtatag niyan eh. Alam nga namang itinatag nila, sila ang magbibigay ng kaso dito sa nagtatag sa kanya. O, di ba? Kaya malakas ang loob na magsabi ng ICI niyan. Kasi ngayon, mayroong nga kanyan. Pag lumala pa ito, malaki ito. Malaking tawag ito, karma sa inyo ito pag nagkataon. Hanggat hindi ko ano. Pero wala akong kondisyon dito na huwag nyong ano mga kondisyon ko. Sabihin kong pauwiin ko rito saldi ko, huwag niyong patayin. Wala ako sinasabing ganyan. Bahala kayo kung patayin ninyo. Ang sa akin dito, ang usapan, pauuwiin ko rito within 2 days. Once na nagkasundo tayo, ora mismo doon sa oras na yun na nagkasundo tayo, magbilang lang kayo ng 24 hours. Uuwi yan dito. Kasi saldi ko. Again, wala akong kondisyon kung anong gagawin ninyo. Basta ang sa akin ang usapan, pauwiin ninyo. Ngayon, ano yung magiging kapalit? Ayan. Ang kapalit lang, napakakan lang. Napakasimple lang. At ang magiging kapalit, hindi magiging banta sa inyo ito or sa administration ng Marcos. Kailanman na hindi na banta ito sa inyo. Ang kondisyon ko, ora mismo din, ay pauwiin nyo si President Duterte. Yan ang kondisyon ko. Ngayon, sasabihin nyo ngayon na baka magkaunsihan tayo. Hindi po pwede magkaunsihan tayo dito. Dahil unang-una, pagka hindi kayo tumupad sa usapan, maglalaho din si Saldico sa inyo. Kahit na nandyan na sa inyo, nasa custody ninyo, pag hindi kayo tumupad sa usapan, maglalaho si Saldico sa inyo. At mas lalong matindi pa ang gagawin na bulgar niyan. Yan po, simple lang yung aking kondisyon. Ikon lang ninyo. Kapalit lang ng pagpapauwi ko kay Saldico, yung pauwiin nyo rito si President Duterte. Yun lang, wala nang iba. Ang nakikita niyo dyan mga hamon ko, naghahamon ako rito, magpupustahan ng milyon-milyon. At dodoblihin ko kung ilang milyon or billion yung pira ninyo. Ngayon po, wala pong pirang involved dito. Magpalitan lang po tayo. Pauwiin ko si Saldico na wala kayong gagastusin, wala kayong sakit ng ulo. Ora mismo, sasabihin ko, sunduin nyo sa ganon, si Saldico nandoon na. Eksakto yan 24 hours. Ano ba yung 24 hours? 2 araw ba? Ay, hindi. 42 hours pala. Ay, 44 hours. Ay, 48 hours ba? Ewan ko. 24 hours pala, isang araw, isang gabi. 12 eh. Yun. So, 48 hours. 2 araw lang. I-share na po ito, lalo na po yung gustong patunayan, ito mga sinasabi ko. Matagal na tayong naghahamon dito na yun ang gustong-gusto ko na may pumatos para malaman na, magkaalaman na. Wala, hindi nyo mahuhuli. Sa ngayon, mahihirapan kayong mapauwi or mahuli si Saldico. Mahihirapan kayo. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko sinabing hindi nyo mapapauwi dito. Mapapauwi din yun, pero napakarami yung tao, napakarami yung pirang wawaldasin bago nyo mapapauwi dito si Saldico. Siyempre, mag-hire kayo ng mga informer o ano pa man, basta milyon po yan.
or abutin pa ng bilyon ang gagastusin ninyo bago nyo mapauwi dito si Saldico. Ako wala kayong gagastusin, centavos. Pag sinabi kong 2 araw, nandyan na. Susunduin nyo sa airport, nandyan na. Yun lang ang pan ko. Yun lang China eh. Wala lang pumato sa akin dyan eh. O kagaya nito, di ba? Ang kulit-kulit at nandyan na naman doon, mataan na naman dyan sa Scarborough Shoal yung mga China ngayon. Paulit-ulit lang yan, pero wala kayong magagawa. Sino ang makakapagpatigil niyan? Ako lang po. Ako lang. Pero bakit ko gagawin? Hindi ko gagawin ito ng libre. Bakit? Siniswerte kayo? Hindi hayaan kong gumastos ang gobyerno dyan ng bilyon-bilyon. Kisa naman gagawin ko ng libre tapos kayo lang ang gagastos, hindi mapupunta sa mga mahihirap nating kababayan? No way. Di hayaan ko, sige, ubos na nga po ang pira ng bayan eh. Di hayaan ko maubos lahat ang pira ng bayan. Di hayaan ko na yan. Walang gustong pumatos dun eh. Alangan naman gagawin kong libre yan. Sus, kung pinatos ninyo yung hamon ko, wala namang problema dyan sa West Philippine Sea. Sinabi ko nga, kung gusto ninyo, ilagay ko yung estatwa ni Xi Jinping dyan sa West Philippine Sea. Patusin nyo kasi para magkaalaman tayo. Wala na pong kapag-asa ang Pilipinas. Alam nyo po ba kung bakit wala nang gustong mag-invest dito o magnegosyo pa sa bansa natin? Kaya wala na pong pag-asa itong ating mga kababayan, lalo na itong mga mahirap nating kababayan. Ito po. Marami ng investor ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bunsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Jason Rubrico, magbabalita. Marami ng investor ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bunsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Jason Rubrico, Kita niya, wala na gusto mag-invest dito sa atin. Ano mangyayari? Kaya yung sinasabi ko, alam nyo mga kaibigan. Akala lang ninyo, sinabi ko, bagamat walang kakwenta-kwenta itong mga topic ko, pero balang araw ma-realize ninyo, abay totoo pala yung sinasabi nitong walang kakwenta-kwentang tao na ito. Yun. At darating din yung araw, yung isang damakmak ninyong pira, wala na. Papel na lang yan. Bakit? Wala na pong value ang pira. Ang pera natin. Ngayon pa lang, ang taas-taasan ng pera natin eh. Kaya ang mangyayari po niyan, pag bumili ka ng isang posporo, abay milyon-milyon na po yung bibilangin mo. Yun po, ganun po. Wala na pong value yung pera natin. So, ngayon, ay darating po yan pagka hindi nangyari ito. Ngayon, para makaiwas ka na rin dito sa atensyon sa gobyernong ito para makaiwas ka na rin yung darating na nahatol sa iyo. Kasi sigurado ako na itong mga testimonya ni Saldico dahil siya ang budget appropriation niya, si Saldico na alam niya, lahat mga sinasabi niya ay malaking bagay yan. Baka darating dyan ang mga investigasyon yan. Hindi pa lang ngayon. Kasi lahat pa itong mga bayad mo, itong mga ICI mo na ito, bayad mo kasi lahat yan. Itong mga pulis at sundalo mo, di ba? Nag-leak nga yung milyon-milyon na binigay nyo kay Browner, di ba, ni Tambaroslos? Kaya sino pa? Wala talaga. Walang kakampi ang mga taong Pilipino. Darating ang araw, si Saldico ang magpapabitay sa iyo, Mr. Marcos. Kaya kung ako sa inyo, tanggapin nyo na itong hamon ko, itong challenge ko. Pauuwiin ko si Saldico within 2 days. Pero, ang kapalit nito, palalayain nyo, kunin nyo sa dahig, itong si President Duterte, ibalik nyo sa Davao. Yan. Saka na ako magkukan. Saka na ako magdidemand pa ng kuan. Kasi, wala na kayong choice sa akin. Once na nagawa ako, wala na kayong choice sa akin.
Once na napauwi ko yung within 2 days isaldi ko, lahat yan susunod na kayo. Kaya lahat ng mga nagkarga kay President Duterte sa aeroplano, well, saka ko na kukuning kondisyon uli siya sa inyo. Wala nang kondisyon. Uutusan ko na kayo. Okay? Ganun lang yon. So ano pang ginagawa nyo mga kababayan? I-share nyo na ito. Video ito. At para malaman nila na kayang-kaya kong pauwiin si saldi ko within 2 days lang. Ngayon magpustahan tayo. Hindi basta-basta mapapauwi yung saldi ko kung sila-sila lang. Sisiguraduhin ko gagastos muna kayo ng bilyon-bilyon bago nyo mapauwi yung saldi ko. Maniwala kayo sa akin. Pero itong kondisyon ko, pauwiin lang. Mahirap bang? Pauwiin nyo lang si President Duterte. Dahil gusto ko dito kay President Duterte na kung mamamatay man ito si President Duterte, gusto ko doon sa bahay niya. Hindi doon sa dahig. Kasi, yun naman ang pinakaregalo ko na sa kanya yan. Na yan naman talaga ang gusto niya. Na ayaw niyang mamatay sa kung saan. So, yun ang regalo ko rin sa kanya. So, kung ay naalala ninyo, na maging banta pa sa inyo yan, wala kayong dapat alalahanin dyan. Ako na nagsasabi, hindi na makakagawa ng aksyon yung matandang 80 years old na halos nga natutumba-tumba na pag naglakad. So yun lang. Pauwiin nyo lang si President Duterte. Walang maraming usapan. Ako naman ang magpapauwi kay saldi ko within 2 days lang. 2 days lang. Nandyan na. O, di bahala na kayo. Kung gusto nyong patayin, edi patayin ninyo. Wala akong pakialam naman diyan dahil isa rin yan sa nangulimbat at tagpahirap sa mga kababayan natin. Lahat kayo mga kawatan, nandito na kayo, mayroon na akong ginagawa sa inyo. Lahat kayong mga kawatan. Kaya huwag kayong pakakasiguro. Mag-enjoy nyo lang yan. Mag-enjoy na kayo na mag-enjoy. Dahil ang magiging kapalit ng pagiging magnanakaw ninyo, killing you softly ang magiging kapalit niya. Enjoyin nyo lang. Anyway, hanggang dito na lamang po at sa lahat po ng aking mga subscribers, alam nyo naman po yan kung anong kasunod dito sasabihin ko. Ano nga po ba? Mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.